Ayan guys, andito na naman kami sa dagat. O diba? So sa mga oras na to mga langga, marami nang pumupunta dito sa dagat. Yung mga pumupunta ngayon, mangingisda yan sa panggabi. Karamihan is magbibingwit, yung iba naman is maglalagay ng mga lambat, tapos babalikan mamayang madaling araw o yung oras na kung saan ay low tide na uli. I-prepare yung lambat para sa high tide. So ayan, ganyan ang buhay dito sa probinsya bilang isang mangingisda. Ito yung pinakamalawak na dagat ng Eastern Samar. Super laki, malawak. So dito, kung matyaga ka lang maghanap buhay bilang isang mangingisda, hindi magiging problema ang ulam kung sakali, dahil pwede kang manguha ng seashell, pwede ng isda, pwede ng sewage, yan, basta mga product ng dagat. Yan, pwede siya. So maraming pumunta dito araw at gabi, mamimingwit, yung iba ng lalambat. Ayan, kaya asyukod si mga langga, yung iba ay pumupunta na. Ayan, habang low tide pa, tapos mag-i-stay sila habang high tide sa mga bato. Mamaya ipapakita ko sa second videos yung mga tambayan ng mga mangingisda. So ang kalawakan ng ating dagat mga langga ay hanggang doon, o yan hanggang doon sa kabilang bahayan. Ang side doon is papunta ng RTG Eastern Samar. So ayan, dito naman sa side is papunta naman siya ng Borongan. So nadaanan ng mga bayan is Oras, Dolores, Avet, Sulat, San Julian, and then Borongan. So hanggang sa Giwan na yan, yung area na yan. So malawak ang dagat ng Eastern Samar so far. So kung ang pag-uusapan is produkto ng dagat, talagang hindi mawawalan ng hanap buhay ang ating mga mangingisda, ang mga mamamayan na matyagang nangingisda dito sa karagatan ng Eastern Samar. Kasi malalaki, malawak, malaki ang chance para sa mga mangingisda na mabuhay na masagana. Ayan, basta patas na
pangunguha ng isda. Hinahingal ako mga langga. Patas na pangingisda, ayan, patas na pagkuha ng produkto ng dagat ay talagang malalasak mo ang kagandahan ng produksyon na nanggaling sa ating kalikasan, lalo na ng ating karagatan. So as you could see mga langga, ayan, basta maganda lang ang panahon, maayos ang panahon, walang bad weather, no? Tulad ng mga bagyo. Tapos yung super high tide naman, di ko kasi alam ang tawag dun sa super high tide na as in na hindi siya naglulutay. So may term ang mga mandaragat sa ganong sitwasyon ng dagat. Although yung parang nagtatampo raw yung dagat sa sobrang pangunguhan ng isda na ng karamihan. So ayan. So hinto muna tayo dito sa ating video mga langga. Sundan niyo ko sa next video ko, preparation for the lambat. Yan, yung pagpuput ng lambat sa dagat, na kung saan isi-prepare siya para sa high tide. Din kukunin siya ng low tide. So tara, let's